Bali-balita kasi ngayon na kumakalat sa social media si Yusek Cabral buhay. Anong masasabi niyo po dito? It's my privilege, my honor to answer questions. But paumanin nyo, if the question goes into yung political neutrality o kaya yung kung baga ma-interpret yung actions ng ibang senator judges, I'll just try my best to be prudent or not answer it. Kaya nga binibiro ko yung iba nating kasamang vloggers kanina. Thursday to Sunday to tanungin niyo ako about other political issues. Pati yung ibang senador. Kasi nga, to use yung term today, covered totally ng free speech yon. So although may free speech pa rin tayo dito, freedom of expression, i-temper lang natin para nga yung proseso ma-protekta. But thanks for being here live today. As I was saying kanina, ako naniniwala talaga mas maraming nanonood ngayon through their trusted source, including sa social media. Kasi nga, yung, on one sense, magandang may nagko-comment. On the other hand, lalo kung traditional source yun or traditional news network, tapos tingin mo, hindi naman news, pero propaganda center, siyempre, ano ka, diba? So, sabi nung iba, hindi, pero meron ibang vloggers na bias. Yeah, but yung manood ka na alam mong nasa isang side, you don't feel betrayed. But manood ka na nagsasabing news outlet siya, and then nasa isang side, sandali lang di ba? So kumbaga, pag nagtanong ka sa isang team, you expect a biased answer. But nagtanong ka sa referee, you expect a more circumspect answer. So kaya nga in-encourage ko kayo nandito kasi more or less, especially during the break, matcha-tsempohan nyo, whether yung prosecution, whether yung defense, whether yung old hands dito sa Senate. At dito sa Senate, grabe ang reliance namin sa aming staff. Hindi mo talaga mapag-aaralan lahat, mahihimay lahat. I mean, wala namang kahit, eto hindi pa to AI, but even assuming AI na to, di ba? Even in AI, you have to prompt ano itatanong mo, anong topic. So, if sakaling hindi nyo makausap yung mismong mga senator judges or yung staff dito, may wealth of talaga, insights and knowledge. Yes, po. Sir, tanong ko lang sa ano po ba yung pinagkaiba nung yung witness noon at saka yung ngayon, sir? Yung... Well, kasi for example, sa impeachment proceedings ni Chief Justice Corona, he's a justice hindi siya politiko. So, although hindi ko sasabihin maraming galit, wala namang galit in that sense, but yung political support niya, iba din. So like eto, you come into the impeachment, meron talagang supporters on both sides. And even sa supporters on both sides, nagsasabing due process, di ba? Meron naman yung moro-moro na yan, alam na lahat or whatever, no? So, the other difference nga is yung coverage, di ba? Not only in the sense that mas marami at saka may social media, kasi kung dati, ang pwede lang mag-comment, di ba, sabihin mo, dean lang ng law school or former justices. Ngayon, kahit law student, kahit retired, basta't kaibigan mo o kaya nabasa mo, it seems logical, no? Ba't nalulungkot ako sa isang side? Kasi dati, kahit anong kampi mo sa isang political side o kahit anong lalim mo sa isang partido, pag tama, mali. So, pag sinabing halimbawa, hindi assume yan, you have to prove that. O kaya yung sinabing, ano ba sabi ng Constitution sa presiding officer? Ngayon, parang kampihan, parang fraternity, kahit na mali, brad mo yun baka magulpi ka, kakampihan mo na. Tapos, ikaw pa uupakan ng kakampi mo, kung sasabihin mo, sandali, kampi ako sa inyo, pero mali kayo sa issue na to. So,
may isa akong law student na ka-close. Sabi niya, paano yon kuya? Magbabar kami ngayon. Sa reviewer mismo namin na libro, nasa kotse na yun. Sa review mismo, nakalagay doon na yung Senate President ang magpre-preside. So yan din ang isang difference ngayon. So kung baga kung sasabihin mong dati nang may peer pressure yung bata, yes, pero dati ang peer pressure mo kaklase mo lang. Pero most of your time, sa bahay, sa school, sa simbahan. Ngayon may SOCMED na. So ganun din sa political issues ngayon. Yung nang i-influence for better or for worse. For better kasi mas maraming open source at saka pwede mo namang i-AI or i-Google kung tama yung sinabi or hindi, di ba? But on the other hand, yun nga, yung supposed experts ngayon, iba na yung level of integrity. Senator, matalag na itong gusto itanong kasi ninakaw nila yung leadership ng Senate nung ikaw po yung naging SP. So, ang tanong ko, pwede pala yun na yung ikaw yung Senate President tapos hindi ikaw yung presiding officer. Ano po ba yung mga tinis? Okay, well, two things, no? Ninakaw, mabigat. Okay. On one hand kasi, wala naman nagmamay-ari ng Senate Presidency. So, at any time, kung sino may gusto. Ang point lang naman ng grupo namin noon, alam naman namin na in one way or the other, nakikialam ang Malacanang. Pero yung magdikta na, hanggang sa umabot ng may barilan dito, hanggang sa umabot na may takutan and everything, mali na yon kasi dapat independent yung Senate. Having said that, yung issue sa presiding officer, yun nga, may continuing objection kami kasi naniniwala kami na pagka may korte, may rules at hindi pwedeng nag-umpisa na, babaguhin mo yung rules, lalo kung maapektuhan nun. So, hindi ko sinasabing maganda o hindi. Yung pagpapatakbo ni Senate President, ni former Senate President Escudero. In fact, some of you might say na maayos yung pagpre-preside niya. That's fair. But hindi yun yung point. Yung point, di ba, hindi pwedeng sabihin ng batas, pag kinasuhan ka sa Sandigan Bayan, tapos kinasuhan ka sa Court of Appeals. Diba? O hindi pwedeng sabihin sa RTC yan na isa lang judge, biglang ilipat nila sa CA na tatlo yung judge. No? So, ang observation ko lang kasi, pagka yung rules ang binanatan mo, maybe nung June 3 or eto, unti-unting humihina yung rule-based o yung rule of law. So, gigising ka isang araw, maliit lang naman. So, I'll give you an example. Sabi sa amin ng isang police, narinig namin sa isang senador, technicalities na naman yan, rules lang naman yan. Ang importante, maintindihan at mabilis yung taong bayan. So sabi niya, sir, ang hirap panuorin nyo kasi kami, ulit-ulit kami pinapatawag sa korte, tapos pag nagkamali kami sa technicality, mapapalaya yung hinuli namin. So ang hirap ipaliwanag sa community na napalaya yung kriminal dahil nagkulang kami sa technicality. Tapos pag nanonood kami ng impeachment, okay lang pala kasi technicality lang yun. That's why we have to remind people that many, not all, but many technicalities or rules go into due process. May tinatawag na procedural due process. So, just because halimbawa napakinggan yung both sides, pero kung binago yung rules kung ano pwede itanong, saan pwede itanong, ano pwede magbago din lahat. No? So, totoo talaga yung hindi lang ang Vice President on trial din ang Senado, pero on trial din ang sistema natin ng hustisya. Diba? That's why nga pa ulit-ulit ako na 30 linggo kung masusunod yung listahan nila ng witness, 30 weeks itong trial. So siguro naman, yung ibang hearings sa corruption, mahahanapan din natin ng oras. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, basta corruption, laban kami. O, sige, anong ginagawa niyo ngayon? Laban sa Vice President. O, paano yung ibang gusto ding imbestigahan? Diba? So ito yung follow-up ko. Wait lang sir. Follow-up ko lang kasi ang daming gustong marinig ng taong bayan na
dapat maimbestigahan na itong flood control. Kasi nga po, ang nakikita ng taong bayan is, andun na eh, nakaset na eh. Yun sana yung uunahin. Ang nakakalimutan kasi siguro nung iba, lalo nung nagsasabing, dyan na lang ba, di ba sinabi ni Senator Erwin Tulfo, parang dyan na lang ba iikot yung mundo natin. Nakakalimutan kasi pagka ang isang skandalo ay napakalaki at nagiging simbolo ito. Di ba? So for example kung meron kang 10 corruption issues na sabay-sabay na halos magsisinglaki, halimbawa a 50 billion tax fraud case sa BIR, 70 billion smuggling case sa customs, bilihan ng gamot, 20 billion sa DOH. Kung pare-pareho ng laki yan at sabihin, imbestigahan natin lahat yan, tapos nauna yung isa, eto na delay, etc. Maintindihan ng tao yun di ba? Pero kapag kayong inimbestigahan mo, in this case, the flood control is trillion, aabot ng trillion, pinakamalaki sa buong history ng ating bansa, hindi lang sa halaga, sa potential na mga kasali, or kung hindi man kasali, nagpabaya. Di ba? Kaya nga sabi ko, pagka nag-repent tayo, lahat dapat, hindi lang yung nagkasala na most guilty. Kasi obviously, nangyari. Di ba? So whether congressman ka ngayon, senador, presidente, governor, nangyari sa ilalim natin Di ba? So ang hirap lang sabihin, siya pinaka-guilty. So yun ang problema. Nagtataka sila na para bang yun na lang ang gusto natin imbestigan. Hindi. Simbolo kasi to. At base sa simbolo, magkakaroon ng pag-asa o mawawalan ng pag-asa ang tao. Kasi pag nakita nilang tama ang pag-handle nito, sabi lang may pag-asa pala. Kahit na napakagarapal na, may pag-asa pala magbago at nagbabago na. Pero kapag yun nga, kahit sabihin mo, hindi, meron naman kaming ibang mga inimbestigahan. Mangyayari, this becomes the biggest cover-up. And what happens pag may cover-up? Parang parang sakit, nagtago lang. Nung wala ka ng thermometer, hindi lang lagnat ang balit, cancer na yung balit. Thank you, sir. May tatlo po akong tanong, Senator. Una, bakit sinasabi po ni Auntie Claire na kailangan kausapin si BBM para buksan yung BIR box ni Sara? Ikalawa, bakit sinasabi ni Senador Lacson na kailangan daw linawin yung 16 votes sa threshold ng impeachment, baka daw magkagulo-gulo yung taong bayan. Tapos yung ikatlo, si Marcoleta kinulong, tapos sinasabi nila, i-exclude na lang daw, hindi na pwedeng isama sa boto sa impeachment. Ano pong masasabi niyo? Madali yung una, actually may oral arguments, mas maintindihan natin sa Wednesday. But basically, ang punto lang doon, ano yung nasa batas? Pwede bang buksan na namin diretso dahil impeachment court to? O kailangan ba ng certification muna ng Pangulo na pinapayagan niya? Kasi yun yung nasa batas. But meron, sa dalawang panig, meron may mag-argue. Plus yung mag-argue na dapat buksan at anong kilalaman nito sa impeachment. So hindi ko ibibigay yung conclusion kasi yan pa lang yung aming ididebate yan ang pakikinggan pa lang namin. Actually tonight, yung deadline ng dalawang panig mag-submit ng position paper nila. Okay. Doon sa 2/3, simple lang yan, di ba? Umulit, babalik ako sa rules. Pag sinabi ko sa inyo na nilitisin kayo, syempre tatanungin nyo, Sir, ano bang kaso? Tatanungin nyo rin, Sir, saan nyo kami nilitisin? And tatanungin nyo rin, Sir, anong appreciation ng ebidensya o quantum ng ebidensya? So lahat ito ay napaka-importanting rules. So for example, pag napunta yung petition namin sa Supreme Court, 15 sila. O di syempre magtatanong kami, kasi pag wala naman rules, majority yun. Pero pagka meron rules, diba? So in the case of the impeachment, nakalagay kasi doon 2/3 of all members. Anong problema? Nakalagay din doon majority of all members, so 13. Pero 12 lang sila noong June 3. Sabi nila may quorum, samantalang dapat 13. So kami na nagsabi noon na ang problema ngayon sa 16 at ang problema sa ibang mga
tatawagin pa natin former Senate President, law deans, etc., former justices of the Supreme Court, sinasabi na pag nakakulong o nagtatago, pwedeng hindi na bilangin. Magbabago yun. So pag nagbago yun, napakadelikado. So question, bakit pinag-uusapan pa? Nung unang araw, binanggit ko, tapos nauna na yung presiding officer, 16. Pangalawang araw, sinabi na ni Senator Lacson na inulit niya na hindi lang opinion ng ano yun, so pwede nang tanungin sa Supreme Court. Nagtataka ako over the weekend, bakit ilan sila binubuksan na naman to? Kasi ang Supreme Court hindi yan parang nanay o tatay, ha. So di ba parang sila alam, pwede ba tayo mag-dinner ngayon? Sinabi ko hindi. Pero kung papayagan ako ni nanay o tatay, pwede. Di ba? So ibig sabihin magpapaalam ka. Ang impeachment court hindi nagpapaalam sa Supreme Court. Pagka merong grave abuse of discretion, amounting to lack or excess of jurisdiction, ibig sabihin, wala na sa jurisdiction namin yun, lumampas na o kulang, magdi-decide ang Supreme Court. So, since nag-decide na yung korte, hindi 16, bakit nila inuulit-ulit to? Kaya ako, warning sa publiko, bantayan nyo, pagdasal nyo. Kasi tingin ko, live pa rin yung threat na ibaba sa 16. So, kasama doon yung sinasabi kong, kung tayo naman lahat nag-agree na 16, anong masama ngayon na pag-attend din natin si Senator Jinggoy at Senator Marcoleta? Bakit? Kasi pag 16 ang kailangan to convict, kahit sinong wala dito at hindi ka makaboto, ang boto mo, equivalent nun is to acquit. So, wala nang mawawala dun sa kahit kanino, nagpag-attend din mo sila. Ngayon, ibang usapan yon kung hindi sila counted. So, kung 14 at biglang pinag-attend mo sila magiging 16, naiintindihan ko na yung iba i-argue na dapat wala sila dito. Katulad doon, iilan lang kaming abogado. O, alam naman po natin na magaling sa legal arguments at mag-explain ng batas si Senator Marcoleta. So, para sa akin, damang-dama ko araw-araw yung kawalan niya dito sa impeachment hearing. Parang ang galing ng timing eh. Monday nag-umpisa, Monday siya. Isa pa po, Senator, ito pinaka-controversial ito. Bali-balita kasi ngayon na kumakalat sa social media, si Yusek Cabral buhay. Anong masasabi niyo po dito? Buhay daw ito at nagtatago lang. Hindi ako magko-comment dyan. I don't know kung conspiracy theory, hindi, etc. Ang sa akin lang, magmatsyag tayo lahat at investigative journalism kahit hindi tayo journalist. And let's get to the bottom of everything. So ako hindi nawawalan ng pag-asa. Pero just because hindi ka nawawalan ng pag-asa, hindi ibig sabihin na huwag tayong alerto, huwag tayong listo, huwag tayong lumaban sa bawat pagkakataon na lumaban. No? Sabi ko nga, siguro naman kahit prayers, lahat tayo kayang gawin yon, di ba? Doon sa may cellphone, mag-comment man lang o parinig yung boses na kahit anong walis nyo sa sitwasyon, kahit anong patahimik nyo sa anti-corruption, kailangan may managot, di ba? Stop ako doon kasi medyo maaga pa kami bukas. Sige po. Thank you. Thank you. Tayo sa